Hello guys, good afternoon. Dito na naman tayo sa bagong review or bagong tutors, simple tutorial lang or how, something ganun. So, ano to dito tayo sa TP-Link Archer A6. Actually, nakalagay na siya ngayon. So, papasok lang tayo sa pinaka-software niya. So, ang ano ko sa inyo is ito, number 1 is speed test natin, gigabit port niya. Kung hanggang saan ang kaya niyang speed test, kung full gigabit mo siya talaga siya. Meron akong 500 na Mbps na fiber. Then number 2, speed test natin with bandwidth limiter using yung bandwidth limiter niya kung sakto ang kuha niya. Then change password, Wi-Fi password ang 2.4 at saka 5G niya. So paano natin palitan ng password? Ito remote management, pwede natin i-remote siya through 1. Kasi isang network lamang pwedeng gawin yun. Remote management, pwede natin gawin yung pwede pasokin yung pinaka-software niya through remote management. Block web by keywords, ibig sabihin ito, pwede natin i-block yung mga ayaw natin lumabas sa mga ano natin sa dito browser natin, like porn, sandals. Wi-Fi test using mobile phones, 5G naman ito. I-test natin yung Wi-Fi niya 5G using cellphone. Block other device to access the network. Pwede natin i-block yung mga device na hindi natin kilala, tapos na-hack tayo, na-hack yung password natin. Pwede natin siya i-block dito. So change admin password, paano natin i-change yung admin password para hindi mapalitan ng mga hacker. So other settings na lang iba kung mga wala pa, hindi mabanggit siya. So simulan natin. So ang natin makapasok sa router, actually nakalagay na siya, RJ62. IP config mo na lang. Then ito, nakikita mo ito, kita nyo mo ito 192.168.0.1. So pasok tayo dyan, pinaka-gateway ng router 168.0.1. So actually napalitan ko nga ng password to, hindi na siya default. So ang default niyan is sa una admin yata, kasi yan kanina palitan ko na ito. So ang unang ano natin, ito yung naman speed test natin. So speed test natin siya na nakalagay na yung run port. So meron akong 500 Mbps. Tingnan natin kung hanggang saan ang speed niya, gigabit LAN sa gigabit 1. Naka-conversion 500 Mbps natin. Full gigabit to ito eh. So nakukuha niya yung speed ko, gigabit. So okay, gigabit yung LAN niya, gigabit yung WAN niya. So pangalawa natin is speed test natin with bandwidth limiter. So tayo sa bandwidth limiter, tayo sa advance, natin makikita to. Tayo sa quality of service, enable lang natin to. Bawa maglagay tayo ng 150 lang, 150 Mbps. So pwede mo siyang Mbps, pwede Kbps. So kasi dahil Mbps yung connection ko, 500 Mbps yung gagamitin. So 150, save natin. So magte-test tayo ngayon. So tama yung nakukuha niya. Sana guys, medyo maingay. So mag-start na ako ng test. So
Saan ka na? Medyo maingay dito sa area namin. At least, gagawa natin ito. Nakalimit na siya ng 150 Mbps. I-test natin ngayon kung pasok siya. Sorry, nakikita yan. Ayan. Speed naman ito. So, okay naman. 150 nakalinit siya. So, ayos yung ano niya. So, try tayo mag speed test na nakaping. Kung tataas ba yung ping niya. Kung naka-throttle pa siya talaga ng max. So, ito yung normal ping ko. Hindi pa tayo nagtitest niyan. Tignan natin na. So, ayos, di tumataas. Maganda sa gaming to. Kahit nililimit mo siya ng ganong speed, hindi pa rin siya tataas yung ano niya, yung ping ng laro mo. So, titest natin sa halimbawa 5 Mbps lang, kasi lalagyan mo lang ng 5 Mbps lang per bahay. Halimbawa kung nagkakabit ka sa per bahay, so yan, test natin. At least kahit na may kasama siyang nag-internet, kung maapektuhan ba yung laro niya. So, tumaas siya konti lang. So, pwede pa rin. At least kahit may nagbabrowse, may naglalaro, stable pa rin. 5 Mbps. Okay na. Then, next natin is magpapalit ang Wi-Fi password. So, punta tayo sa wireless. Ito, settings. So, dito may nakikita kang 2.4 at saka 5G. Dito pwede mong palitan ng SSID, naka-Wi-Fi name mo. Palitan mo, ang bawa sa akin internet 2.4 2.4G. Then pwede ko palitan ng password. Yan. Channel, ito mas maganda kung crowded na rin sa area ninyo. Gawin mo na lang, i-auto mo na lang kasi automatic na naman router maghanap ng signal niya. Mas best para sa kanya. So recommended lang naman, ito lang tayo. Basic password. Ito size, syempre, para tataas ng power niya. Yung nagdadala ko yung kung gaano kalayo yung signal aabutin niya. Kung low lang, dito lang yan, mga 5 meters or something lang. Middle, mga 10, kahit siguro mga 15 abot ito. So yan, save mo lang dito, yan, save. Hindi ko na muna isi-save dahil gagawin ko pa mamaya. So sa 5 GHz nandito din. Yan. Ganun din ang gagawin nyo, in-enable nyo. So ito, may ano siya, sharing network. Pwede nyo i-print ito para hindi na kayo maglalagay-lagay ng password. Sa mga cellphone na kasi ngayon, pwede na lang i-scan. Mas madali. So same lang gagawin doon. Alam mo lang ang password, tapos ito automatic. SSID mo, yung pangalan ng Wi-Fi mo. Tapos may special features pala siya. Ito, Smart Connect allows your mobile device automatically switch connection to the Wi-Fi banda
provides fastest speed. Ibig sabihin automatic siya mag-switch kung ano ang pinakamabilis na rededicate niya ang cellphone. So automatic na siya na nag-switch ng connection sa Wi-Fi band. Ibig sabihin band 2.4 or 5 GHz. So yan lang guys sa change password. So sunod natin is remote management. Itong remote management pwede natin siya i-remote through one. So saan ba siya? Ito tayo sa security. So sa ano ko kasi guys, TP-Link WR840N security siya nakikita. Dito naman sa system. So dito tayo, diba? Remote management. Ayun sa system siya. So ito lang siya. Enable mo ngayon. So dalawa na siya. Sa WR840N ko is HTTP port only. Ito may HTTPS na siya. So ito sa HTTP port, lagyan mo lang ng isang 80 pa para sa HTTP local port. So ito yung ano niya, paano mag-remote. Kakopy mo lang yan dito sa ano mo. Yan. Pwede mo lang mabuksan yung ito through one. Kung ano ang pinaka IP ng router mo, dito yung nakikita. Status. Yan, ito yan siya. Diyan mo siya i-remote yung IP niya. So, dugtungan mo lang kung HTTP ka or HTTPS. So, ito lang. Tapos, lagyan mo lang nasa dulo. Pag HTTP ka, lagyan mo lang ng 8080, HTTPS 440 port. So, yan lang. Basic lang yan. Parang dito, local management HTTPS. Ito siyang i-on. So yun lang. So ano naman tayo sa black web. Mga gusto nating keywords na iba-block. Pag may mga bata tayo sa bahay, dito pwede natin gawin dito yan. Punta ka sa parental control. I-add mo lang. Bawa ngayon subok muna tayo. Porn lang. So ito. Pas ako, nagbubukas pa siya. Bawa. So ilalagay natin yung profile niya. Bawa bawal. Sa Tagalog tayo eh. Then add mo yung device na gusto mo i-block. So ito. Save mo siya. Tapos next mo lang. So dito yung content niya, bawa keywords niya is porn. Automatic yung porn na yun, hindi yun ibablock na agad yung keywords niya. Ayan, porn. So susubukan natin. So meron pang bedtime. Gusto mo yung anak mo, ay oras lang. So sa tayo, save natin, susubukan natin. Set natin for mas pa rin siya. Hindi siya pumapasok. Next. Time control. Wala na. Block na siya. So yan. Block na. Hindi na yung buwas.
Kasi pag once na pinindot niya, alam niya more. Automatic yan, hanggang dyan na lang yan. So makikita mo rito. Yan. So yan lang guys sa sa black web. Type mo lang dito na gusto mong content. Tapos time. Dito naman. Yan. So tanggalin ko na muna ito. Next natin is Wi-Fi test using mobile phone. Okay. Ito na. Test natin yung Wi-Fi 5G. Kapit na hanap ko lang yung cellphone ko. So open natin yung camera para makita. Ito nasa 5G siya. So ito siya nakikita. Nakapunta sa 5G. So speed test natin. Ayan. Oh, sorry. Nakalimit pala tayo. Hindi talaga yung makukuha. So, ulit. Nakalimit pala tayo. So, speed test natin. 5G. Yun. 200. Palo ng 230. 230. 260. 65, 66. So, ang speed test niya is 229 and 267. So, ako na muna yung camera natin. Pakita ko. So, yun. Makaya niya na hanggang 200 plus sa Wi-Fi niya. 5G. So, next natin is block other device access to network. So, punta tayo sa ARIOS.
dito pwede i-block. Ito nakakonect na ito sa Wi-Fi ng smartphone ko. Nakakonect ito yun at Asus. So once na inano ko ito, magdi-disconnect to. Ito. Ayan. Mag-disconnect na ako sa Wi-Fi. So dito nyo lang pwede i-block yung device na ayaw nyo mag-access sa network ninyo. So yan, disconnect na ako. So dito lang din, kung gusto mo makakonect ulit siya, huwag mo na lang ulit. So okay na tayo dyan, basic lang naman yan. Then change admin password sa system, sa administration. So yung password ko kasi lagyan ko na to. So lagay ko muna yung old password. Ano yan, admin default, admin lang. So sa akin kasi nilagyan ko, lagyan nyo ang gusto nyo. Pagka-change yun ng password yan, automatic yan, mag-disconnect. So yun lang. Then other settings, basic lang naman yan, yung mga ito. Billing cloud, guest, nilagay ng guest network, ng type 2 at saka 24. So yan lang guys, follow na lang kayo sa channel ko para susunod natin na review sa mga basic tutorial. Maraming salamat, malang hapon.